Okay, so magandang hapon. Mag-video lang ulit tayo kasi ito yung first time na magta-transfer tayo sa tatlong styro or tuna boxes. So meron akong tinanim 10 days ago, 54 seedlings at merong 4 na minukbang ng daga, yung bubwit. So nahuli ko na siya kanina pero nakataka siya, so ayun, medyo nag-aalala ulit tayo sa mga seedlings natin, pero may ginagawa naman tayong paraan. Tinatakpan natin sila after 9 PM kasi yun yung oras na mamatay na yung indoor lights natin. Then bubuksan ko ulit yung takip pag 5 AM na. And usually naman yung daga ay hindi umaatake pag gising pa kami. So yun lang muna yung temporary na ginagawa ko. Anyway, so ayan, meron tayong 54. So ito matitest na rin natin to. Ito yung bago nating setup. Yan yung parang gagawin nating ganung setup. Pero malamang dyan ako mag-experiment ng DWC at saka yung recirculating setup. Experiment tayo dyan. Pero sa ngayon, kaninang umaga, so nag-set tayo. Yan o. Case with iron, EC 1.7. pH is 5.7. So ito naman Nutri-Hydro with iron, EC 1.7, pH 5.6. So medyo mababa yung pH level nito. Hindi ko na masyadong pinagtama sila, pero nasa ganung range naman. Okay pa rin naman yan. And usually kasi napapansin ko nga, dati nagpa 5.8 lang ako. After ng harvest natin, yung 5.8 minsan naging 6.5, 6.7 or mga 6.4, 6.3 yung pH level. So medyo ginawa ko lang medyo acidic. Pero titingnan natin yung magiging result in terms of growth nila. So yan yung first natin, and tinanim natin to 10 days ago. So ibig sabihin, taninim ko yan nung 18. Hindi ko lang nakuha yung label sa baba, pero makita nyo lang din sa update ko yan everyday dito. Yon. So yung 45 dito in excess, dito natin lalagay. So pasok lahat yan. So kung 54 to minus 4, 50. So 5 ang may lalagay natin dito sa initial setup. Then titingnan natin, i-compare natin dun sa mga na-transfer natin last time or last week. Dito. Yan. Ito yung pinaka-latest ko. Pero mapansin nyo ito, tuyo na yung ugat. Ibig sabihin, hindi na naiaangat ng ugat niya yung nutrient solution. So mababa na tong level niya na to para sa kanya. So malamang ito, ilipat na rin natin to. Kailan ba to? 613. Yan, 613. 613 to. So ilipat na natin yan dyan. Yan. So goods yan dyan. So, yung mga butas, alam nyo naman 1 inch yung butas na yan. So, itong mga net caps natin is 1 inch din. And nag-try na rin tayo ng ganitong setup. Pero nasa next transfer natin yun, next Friday. Sa ganitong klaseng, yung sa mga seedling tray na 128, ito yun So, ginupit-gupit ko lang. Kasi, ito medyo may pagkamahal, parang 4 something. Sabi mo ng 5 pesos isa. Syempre, kung gusto natin na mabigay yung buong ugat dun sa client natin, ibibigay rin natin yung net caps. Mahal naman to net caps, 5 pesos. So, para hindi na nila i-shoulder yun, itong mga seedling tray na pang 1 to 8, baka yan yung subukan natin in the long run. So, hindi ko na rin, ganitong setup na rin, hindi ko na siya nilagyan ng slit sa gilid. For trial purpose pa lang din natin. So tingnan natin kung sasakto pala siya. Medyo sakto to pero nakaangat to Ayun nakaangat pala siya Hindi siya makababa. Ayun So yun pala yung magiging challenge ko nito pag nilipat ko. Siguro medyo mga 1.5 or 2 ang butas. Pero tingnan natin. Nasa trial period pa naman tayo. So kung hindi siya magkasya dyan, baka doon muna natin ilagay. Meron akong 6 na ganyan trial ngayon. So titingnan natin kung anong adjustment yung gagawin natin. Tsaka
Ito kasi, since takip na ng, styro board, medyo madaling mag-adjust dyan ng butas. Kasi dito, ito, nagiging pangit kasi ng daming butas-butas pag nagkakamali ako. Pero yun, so, hindi ko napapakita yung mismong pagta-transfer ko. Alam nyo na naman yun eh. Pero ang gagawin natin, para medyo fair yung comparison natin sa Kiss with iron tsaka Nutri-Hydro with iron. So kung mapansin nyo, mas darker to kumpara dito sa Kiss. Ganun talaga siya eh. Ang gagawin natin, kunyari ito, mga 3 or 4 leaf, yun yung ita-transfer natin dun sa mga i-compare natin. Yung sa gitna, Kiss solution lang yan, walang iron. Usually kasi, based sa experience, sa current experience ko ngayon, mas okay din talaga siya sa ngayon, sa Kiss. Although, nung nag-umpisa tayo, Nutri-Hydro talaga yung gamit natin. Yun. So, nag-ongoing trial tayo. Tingnan natin kung ano magiging result. So, yun lang naman. Makita nyo na yung initial setup natin. And hopefully, after 35 days, kasi 42 days pala. After 32 days from transplant, ay okay na yung itsura ng ating tanim. Yan, mga ganito. Yan. So, dito kasi nagre-refill ako kasi ito yung alam kong may possible leak eh. Itong setup na to eh. So, pwede mag-refill din ako dyan or kung ano man. Pero yung next harvest natin ngayon. So, lumalayo na ako sa topic. So, ito yung tatlo for this week. Okay, so nakita nyo na rin, meron tayong isa doon. 5, ano yata ito? 6:13, yan, 6:13. Yan. Lalagyan ko na lang ng date, sulatan na lang natin. So that's it. Thank you very much. Thank you very much and see you next update. Check nyo na lang sa update natin, meron na yan. Bye-bye.